I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Hello. Nako mga best, another. Nahuli na naman. Ang mga nagdadala ng pera for boat buying. Goes. Ano ba yan? Grabe talaga. Akala ko ba mahirap ang Pilipinas? Ang yaman pala ng mga Pilipinas, guys. Nagrereklamo sila sa mahalang bilihin. Pero bumili ng boto, ang bilis, kahit mahal. Ayan nakita nyo? Wow, So, dahil dito guys, basahin ko ng bahagya. At, basahin ko rin po ng detalyado yung unang pinost ko kahapon kasi may nagtatanong. At pakinggan din nyo kung yung sinabi ni DND Secretary Gibo Teodoro tungkol sa pakikialam ng China. Kaya konektado yang gabultong pera na nakumpiska sa Mactan, Cebu. Sabi po guys ng Philippine News Agency, ayan police arrest a man for presumed boat buying again and again. Boat buying again at a checkpoint in Barangay Lutao, Bacog, Negros Oriental. Agay! On Saturday afternoon, May 8, 2025, sample ballots stapled with the paper bills were found in the U-box of his motorcycle. Flores Fartlo, photos courtesy of Police Regional Office, Negros Islands Region. Sabi sa inyo guys Mindanao na yan grabe. Talamak talaga ang boat buying. Kaya magiging alerto din kayo banda dyan sa Davao, Baka may mga iba dyan na nagbo-boat buying, mga beso. Wala akong pinangalanan So dahil dyan mga kababayan, tingnan nyo yung mga highlights, okay? Yan yung highlights, sagay. Ito pa, nako, grabe matindi ito mga kababayan. Hindi naman nilagay ang halaga kung magkano. At least, 'di ba? Ang ngayon, nga kayo. Talo ang kandidato nyo. Ayan, 500 tagwa 1K mga bes. Wow, grabe. Yan ang sakit ng politiko rito guys sa Pilipinas pag araw ng eleksyon. Hindi naman lahat. Hindi sila marunong lumaban ng patas, kaloka. So dahil dito mga bes, basahin ko ng buo kung ano ang pagkatao ng mga tao na nagdala ng halos $500 million na pera na nakumpiska sa Mactan kahapon. Kung sino sila. Ito ba'y konektado sa mga boat buying? Agay, grabe pala. At panoorin nyo guys yung basahin ko yung sinabi ni Secretary Teodoro. Ang pakikialam ng bansang Chikwa. Eto na. Yung video ko na in-upload, yung gabultong pera na sandamakmak. Tinatanong kasi mga kababayan kung saan galing. So, yung video ko, medyo short lang yata. So, dahil dito, para kumpleto detalyado ng tuloy-tuloy, kasi tinatanong po nila talaga, So, kung nakikita nyo na dito mga kababayan, grabe, ang daming pera yan, mga kababayan. Pero ang nakakagulat dito, mga beswa, tama nga yung hinala ko, alam na this. Nako, ewan ko na lang, ano ba ang nangyari sa mundo? Ito pa. Ayan na. Biro nyo yun, guys. Nakita nyo yan? What a money. Grabe. Mapasa na all ka lang talaga. Alam nyo wala talaga silang utak. Bakit idadaan pa nila sa immigration yan? Mga kababayan, alam nyo po ba, walang ganyang kalaking pera na magdala, lalo't wala kang sapat na dokumento? Ay sus Mariose, hindi mo na mabawi yan, lalo't wala kang papel, mga documents na wala kang ipakita. Ay sus, kukumpiskahin ng gobyerno yan. Ay nako, bawal yan guys. Ito para malaman nyo kung saan galing itong pera.
Or sino po yung mga nagdadala? Ito. O yan, ang statement po yan guys ng on law enforcement, interception of 441 million in case of MCIA, potential election interference. Agay. The Armed Forces of the Philippines commands the swift and decisive action of law enforcement authorities in intercepting approximately 441 million in cash contained in 7 trolley bags at the General Aviation Terminal Mactan, Cebu International Airport, MCIA, between 11:30 p.m. on May 9 and 14 a.m. on May 10, 2025. Nako, bago mag-election. O, diretso. Sabi dito guys the size cast was set to be flown aboard private aircraft. Oh, Tologlong Flight RP C9968 bound for Manila. A total of 11 individuals were apprehended, 6 Chinese. Oh, ayan ang sinasabi ko. Nabungabay. Parang naghinala ko galing Pogo ito guys. 6 na Chinese, 1 Malaysian. Sabi. Ay, ewan ko, konsumisyon talaga itong mga tao na ito. Naghahasik sila ng lagim dito sa Pilipinas. 1 Indonesian, 1 Kazakhstani, agay. And 2 Filipino nationals. So, ito, mga pasaway ng mga Pilipino. The group arrived in a white Toyota Super Grandja, plate number NGL 5798, and allegedly attempt to bypass standard security protocols. OMGs. Hala. Sabi po dito guys tuloy natin. The failure of these individuals to provide valid documentation for the transport of such a significant amount of cash constitutes a clear violation of Commission on Election COMELEC Resolution number 11104 which regulate and penalize the unauthorized transport of large sums of money during the election period. Authorities are also coordinating with the Anti-Money Laundering Council, AMLA, and the Bureau of Immigration, which is ang BI, to investigate possible violation of money laundering and immigration laws. OMGs. Grabe kayo Antindi nito mga kababayan. This incident raises serious concern about the potential election related illegal activities, sabi ng abay, including vote buying. OMGs. Sabi ko sa inyo guys, God is good all the time. And money laundering, the involvement of multiple foreign national strongly suggests the alarming possibility of foreign interference in our sovereign electoral process. Talagang gustuhin nila talaga, mga kababayan, naguluhin ang eleksyon sa Pilipinas. Sa pamagitan, mga kababayan, dito sa malaking pera na ito at gagamit sila ng mga ibang Pilipino na kaya nilang utuin. Alam niyo, sa totoo lang, itong mga salot na ito, talagang hindi makakalusot Bakit kanyo? God is watching us, guys. Sa totoo lang, ang Panginoon nakikita tayo. Dahil mabait ang Pangulo, maganda kanyang pamumuno, hindi sa pabayaan ng Panginoon. Kaya, sabi ng Panginoon, huwag kang gaganti sa mga tao na umalipusta, naninira sa iyo. Hayaan mo ako ang gaganti sa kanila. Ang ganti ng Panginoon, mga kababayan, in a way of ilalabas lahat ang mga baho. Ganun lang yun yan. Tuloy. The AFP remains steadfast
in its commitment to safeguarding the integrity of our democratic institution and stands prepared to provide full support to the ongoing throughout investigation led by our law enforcement counterparts. We laud the vigilance and rapid response of the Philippines National Police and other laws enforcement agency whose actions may have averted a significant threat to our democracy. Tama po yun. Okay, we call on all citizens to remain vigilant and report any suspicious activities as we work together to safeguard the peaceful and credible conduct of the upcoming election. Tama yun. Tayo guys, mga Pilipino, magtulungan tayo para sa safety ng ating national security, which is our beloved Philippines. And of course guys, ang ating mahal na Pangulo. So dahil dito napaka-alarming ito guys ha. Ito, delikado itong mga ganitong klaseng gawain. Biro nyo yun? Ang akala nila kasi, ang nakaupo sa Malacanang, si Kanor. Gunggong. Anong akala nyo? Ha? Ipareho nyo si Kanor sa matalinong Pangulo? Excuse me, mga gunggong. Di ba mga kababayan? Ito, may sinabi dito mga kababayan, si DND Secretary Gibo. Grabe, totoo yung pala yung isiniwalat ni Senator Tolentino. Ang bansang Chikwa ang nagfa-funding para guluhin ang eleksyon. Kaya sa ating mga kababayan, maging wise kayo sa pagboto. Ang sabi natin, huwag natin iboto ang mga pro-Chikwa. Ang lakas-lakas loob nila kasi mayroon silang kapit sa mga komunistang mga bansa na yan. Ito, basahin ko sabi po ng Abante News Online, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na may interes ang China na makialam sa halalan sa Pilipinas. Ayan, mga beso ayan Yang China talagang may interes na pakialaman ang eleksyon dito dahil obvious na obvious yan at nakikialam naman talaga yang mga yan kasi nasa DNA nila yan. Agay. Basahin natin na ng buo guys kung ano ibig sabihin talaga nito. Okay. Teodoro, China iipal sa 2025 midterm election. Ayan. Tama yan guys. Kaya maging maingat tayo. Salamat sa ating mga autoridad talaga. Talagang kasi guys, nagpapasalamat sa ating mga armed forces, mga PNP, yung ating mga autoridad na talagang nagtatrabaho. Alam nyo, pag matino ang pinuno, ang Pangulo ng Pilipinas, siyempre matino ang mga Pilipino, lalo na po sa law enforcement. Totoo yun. Pag balasubas yung nakaupo sa Malacanang, natural. Diba? Yung maraming mga pulis na nagiging balasubas doon, naging balasubas din noon nung nakaraan. Hindi naman lahat. Yung iba. May interes ang China na makialam sa halalan sa Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, yung China talaga may interes na pakialaman ng eleksyon dito dahil obvious na obvious yan at nakialam naman talaga yung mga yan kasi nasa DNA nila yan ayon kay DND Secretary guys. Yung ibig sabihin yung China 1949 hindi pa yata nagligawan ng papa ko ito tsaka nanay ko guys ipinanganak yan sa revolusyonaryong pamamaraan. Oo nga, tama yung guys na may nabasa ako yung ganyan. At isang mission statement ni Mao Zedong is to spread revolution worldwide. Continues to revolution, dagdag pa nito. Ay nako. Ay grabe pala talagang minana nila hanggang ngayon. Balasubas din ang pinuno nila dyan sa ngayon Matatanda ang sinabi na rin ni National Security Council spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya noong Abril sa komite ng Senado na may mga indikasyon na makialam ang China sa midterm election ng Pilipinas. Alam na alam nyo mga kababayan kung sino po ang manok nila. 'Di ba? Alam nyo? Kasi yung manok nila dito pag nakaupo sa palasyo,
Babalik sila dito, mga pogo, mga gambling, yung mga illegal na mga gawain nila, babalik. Ha? Pati yung baka, yung Boracay. Pati yung buong West Philippine Sea, aangkinan na nila ng husto pag nakaupo yung manok nila sa palasyo at pag nanalo yung mga senador nila. Di ba? Ayun na parang nakikita ko eh. Di ba? Real talk tayo, guys. Ha? Mabuti ka mo. Si PBBM ang ang pangulo. Dahil kung hindi, kawawa ang mamamayang Pilipino, mga kababayan. Kung another balasubas na naman ang nakaupo sa palasyo. Nagkataon, God is good all the time. Alam ng Panginoon, nasa maling kamay ang hahawak uli sa Pilipinas. Kaya hindi niya na pinayagan yan. Dahil ang Diyos, nakikita niya ang mga Pilipino na talagang may mabuting puso, matulungin sa mga kapwa, kahit sinong banyaga. Maka-Diyos, siyempre, ewan ko lang yung iba. So, ang Panginoon namili talaga ng tamang kandidato. Well, I think, ang Diyos gumawa ng paraan para kumbinsihin, ibulong niya sa Pangulong Marcos Jr. at tumakbo ka, namimiligro na ang Pilipinas. Kung hindi ikaw ang uupo, namimiligro. Ganun lang yun, guys, sapagkat ang Diyos hindi niya talaga pabayaan, lalo't ang mga tao, baka hindi nyo alam, isa ang Pilipino na talagang very religyoso nanampalataya sa Panginoon. Kaya siguro ganyan ang ginawa sa atin ng Diyos, na talagang gumawa siya ng paraan para maiupo si Pangulong Marcos Jr. to save this country. Tama yung sinabi ni DND Secretary, umiipal na naman talaga. Kaya yung gabultong pera na yan, botbaying. Sino kaya ang babayaran nila, no? Baka babayaran nila ang Comelec. Babayaran nila yung Comelec sa bawat probinsya. Di ba? Para nang sa ganun i-swap yung mga boto sa padapa. Himbis manalo ang alyansa, ibinigay sa padapa. Ayun, parang ganyan ang nakikita ko, in my own thinking lamang. So yun, guys, anong kapalagayan nyo? Vote wisely. Tomorrow na, mga kababayan, huwag kalimutan ang alyansa. Sa 10 kandidato ng alyansa, kung iblangko nyo po ang 11-12, dahil dun sa dalawa na nag-iskapo, maghanap kayo ng ipalit, mga kababayan, yung tamang kandidato na alam po natin na ibubuto yung garapata for conviction. So yun, guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babos. God bless Philippines.